sa ICC kay former President Duterte, partner? Alin ba 'yun yung sige. alin ba yung partner yung ano yung kasi ang di ba naglabas ng naglabas na rin yung yung ano ba yun yung Russia? Russia, oo. Russia. Partner naglabas ang Russia partner na kabilang yung prosecutor at ilang iba pang kasamahan doon. Partner guilty. Doon guilty itong mga to. So ibig sabihin kung guilty itong mga to partner, kasi eto babasahin ko lang Russia hinatulan ng hanggang 15 years na pagkakulong ang ICC Judge Chief Prosecutor Karim Khan at iba pa. Ayan. At ang source dito partner etong nag-post ito di ba? Sa Net 25 din, partner yan. Sa Net 25, sa Daily Tribune, Daily Inquirer, nabalita na rin po yan. At hindi lang natin na topic dito sa Berada Aguila, partner. Alam din na yan mga subscribers natin. Mukhang nakarma ang ICC, partner. Ang tanong dito partner, makikipag-ugnayan kaya ang Russia sa Interpol para arestuhin itong si Karim Khan at nabanggit Yun yung kalbo, partner, di ba? Oo. At yung iba pa. Kasi 'di ba kapag guilty ka na, automatic kuhulihin ka na. Correct. Dapat dito itong si Karim Khan labasan na ito ng whereabout niya. Red notice. Red notice din. At i-connect na sa Interpol. Correct. Ako para sa akin kung totoo to na talagang kasi nilabasan ng mga mainstream media, para sa akin partner, dapat ito maaresto at makulong naman sila doon. At iba pa ang tanong partner, sino kasi hindi ko nakakuha yung ibang pangalan doon eh. Grabe, no? Again, uulitin po natin, Interpol. Pilipinas, baka po magtago dito. Baka magtago si Karen dito. Magtago ka, hulihin namin. Oo, kaya kami huhuli rito. Partner BMR. Yun. Nabalitaan natin ito mga kapartner, 12 po, siyam po yan, kasama si Karim Khan. Siyam po yan na hinatulan nga po ng Russia, ng 3 to 15 years na pagkabilanggo pag sakasakaling sila ay ma-extradite or mapunta nga dyan sa Russia. Dahil nahatulan po sila ng, may tawag dito, in Absentia ba yun? Ibig sabihin yung parang absent, wala sila dyan pero Absensya. Absentia. Wala sila dyan pero hinatulan sila. Uy, si Spencer Lacale, shoutout sa iyo, brother. Ayan, Oy, kay tuloy ko Spencer, lang. shout out. Hinatulan sila rito yung siyam na mga judges nitong ICC. Pinangungunahan nga yan ni Karim Khan ng 3 to 15 years na pagkakabilanggo. Diyan nga po sa Russia. Pag sakasakaling sila ay mapupunta sa Russia or may extradite papuntang Russia. Now partner, hindi lang Russia, mayroon din ako napanood at chinik ko rin sa Google mga kapartner. May napanood ako sa UNTV naman. Mayroon na namang yung naglabas or sinabi ng United Nation, tapos na nila, Tapos na naman nila susihin, alamin yung tungkol dito sa kaso naman ni Karim Khan doon sa, 'di ba mayroon din tong kasong dalawa doon sa kanyang mga empleyado, yung sexual assault ba 'yon o sexual harassment ba 'yon? So, mayroon din yan partner, lumabas din yan sa UNTV News na ito nga pong si Karim Khan ay tapos na ayon sa UNTV mga kapartner. So, ito, sunod-sunod na mga kapartner at mayroon pa akong napanood na kumakalat na video, yung isang ICC judge din yung babae, mga kapartner rin taga Peru, nag-ano na rin siya ngayon, nagsasalita na rin siya na napipress sila ngayon, Pinipress ang kanilang mga asset, yung hindi sila makapagpadala sa Western Union, yung mga online transaction, hirap na hirap sila ngayon. So, Money transfer. Oo, partner, tama. Mayroon pa isang partner, yung taga Venezuela naman. Yung Venezuela naman, pinag-aralan na nila ngayon para umalis din sa ICC. So, napakarami na mga partner, para bang lumalabas dito, sa atin sa Bisaya partner, may tinatawag sa atin na yung makagaba gayod ang 'di ba? Ang tiguan ba? Matanda. Oo. Nakakarma ang Yun. matanda. Oo, malakas daw talaga ang karma pag ng matanda, sabi nila. Kaya sabi ko, parang iniisip ko, si Tatay Digong matanda na. Tapos si Tatay Digong ay kumbaga wala sa tamang show process ang ginawa. So, hindi kaya ito karma na ito sa kanila mga kapartner? Correct. Tama.
Partner, ito partner, kaugnay dyan sa kay Pangulong Duterte, may breaking news tayo partner. Uy! Grabe partner. na ang tindi ng mga paninira ho talaga sa mga Duterte, no? Hindi na talaga tumitigil. Itong mga galit sa mga Duterte, iwan ko ba? Ito partner, pang-international na talaga ang mga Duterte. Oh. Tingnan mo ha, ito breaking news po ito ha. At ito ayon po sa News 5. News 5 po ito. Bundy Beach gunmen, naalala po nyo yung balitang Sa iyan? Australia yan. Sa Nako, Australia? sa Australia, partner. Na merong 16 yata yung namatay. Yung pinagbabaril. Oo. Yung gunman bumisita sa Pilipinas. Oh! Ayon sa Bureau of Immigration, ang suspect sa Bondi Beach mass shooting sa Australia na sina Sajid Akram, 50 years old, at anak niyang si Navid Akram, 24 years old, ay dumating sa Pilipinas noong Nobyembre 1, 2025. Ngayon November 1. Oh. Final destination nila, tingnan mo kung anong final destination. Oh. Davao City, Mm. umalis sa Pilipinas November 28, Mm. 2025 via Davao, Manila, Sydney. Mm. Nationality ni Said Indian Mhm. at Australian resident, si Navid Australian. Mm. Umabot na sa 15 katao ang nasawi sa naturang ma-shooting sa isang Jewish community sa Sydney, Australia. Mhm. Ito po yung post ni Mayor Basti Duterte. Mhm. Sabi ni Mayor Basti Duterte, "Ladies and gentlemen, Davao City has entered the global scene with the United States narrative engineering plan through the use of Philippine mainstream media in Western inclined as kissing PH politicians. Congratulations. Just kidding. I'm just guessing, partner." Partner to singitin natin agad dyan. Tingnan mo yung propaganda ng ng mainstream media. Dumating sa Pilipinas. Itong namaril tapos Davao agad ang punteriya. Pero tandaan ho natin, Pilipino ba yung partner? Hindi naman Indian, Indian national, di ba? Okay. Komo ba pumunta sa Pilipinas dito? Tapos porque sa Davao pumunta, kasalanan ng Davao. Di ba? Pero ang tanong dito mga kabayan, hindi kagad papasok sa isipan ko yung Davao Pumapasok agad sa akin sa Pilipinas Paano nakapasok itong taong ito sa Pilipinas na hindi na check ang kanyang pagkatao? Correct. Bago mo tukuyin yung probinsya, doon ka muna sa national. Di ba? Mukha ng immigration. Ibig sabihin, pumasok ito malinis. Kasi wala siyang kinakitaan sa kanyang pasaporte, hindi siya naka-red flag, nakapasok sa Pilipinas, napumunta sa Davao. So anong andon? Anong pangit doon? Wala naman siyang ginawa dito sa Pilipinas. Di ba? Walang ginawa sa Davao. Kung pumunta siya dito, masama na Davao. Correct. Di ba? Ganun na pinapakita tol di ba? Alam nyo kasi itong mga mainstream media, except SMNI, mahilig talaga sila magbaritis, mahilig talaga sila magkunik-kunik para sa kasiraan ng mga Duterte. Alam naman ho natin, ito pamumulitika pa rin Pilit kinukunik sa Davao City kung ano-ano na lang Madriaga, kung sino-sino na lang. Pero ito na naman ngayon. Lahat na yata nang nangyayari sa buong mundo. Kasalanan ng mga Duterte, partner VMR. Nako. Ito mga kapartner, ang pinakaanuhan natin dito kasi ang mga naratibong kasi mga kapartner, depende ito sa mga magpapalabas, lalo na ang mga mainstream media. At ang masakit dito mga kapartner, mukhang baka mamaya, hindi na tayo magugulat, yung narrative na nito i-emphasize na nila yung Davao, mga kapartner, para i-connect na naman at idagdag ito sa kaso kay Tatay Digong. Huwag naman sana mangyari, mga kapartner. Kasi partner, pwedeng terrorism ito Tama ba? Correct. Mga kapartner. Alam nyo, sa totoo lang mga kapartner, may duda dito Kasi di ba itong EDCA sites, no? Itong EDCA sites, kung saan-saan sila pumupunta dito sa ating bansa. Di ba may mga sila dito, mga kapartner? Ngayon, alam nyo bang mayroong mga usap-usapan noon na ang Amerika ay sila yung lumilikha ng ISIS? Mayroon mga umuugong-ugong na mga balibalitang ganyan noon mga kapartner. Hindi naman natin sinasabing
Hindi kaya palabas lang ito para pandagdag doon sa paggipit na naman kay Tatay Digong? Ito tanong lang natin mga kapartner ha. Mhm. Kasi nagiging manghuhula tayo mga kapartner kahit hindi tayo manghuhula eh. Kasi nagkaroon na tayo ng mga precedents na nakikita eh. Di ba mga kapartner? Sa susunod, partner, abangan natin yung pagkamatay ni Lapu-Lapu at Jose Rizal isisi sa mga Duterte. Alam mo, partner, siyempre, tignan mo tignan mo yung naratiba ng ibang mainstream media. Porque pumunta sa Pilipinas, pumunta sa Davao, Mhm. tapos gagawa na nila ng kwento, tapos siyempre yung impression ng mga tao. Kita mo, galing sa Davao yung namaril sa Melbourne. Bakit? Pag galing sa Davao, anong meron? Di ba? Di ba? Ibig sabihin, nagandahan yung Namasyal. namasyal, nagandahan sa Davao. Correct. Pero ang tanong, bakit kung pumunta ng Davao dyan, mache-check mo naman, partner, kung ito tourist tsaka hindi pumasok dito eh. Correct. Tourist yan eh. Nag-tourist dito, tanongin mo, makikita mo naman, maimbestigahan mo yan, bakit? Pagpasok niya dito, may booking yan, sa ang hotel siya, ilang araw siya nag-stay dito, di ba? Ano yung activities niya? Baka naman nagustuhan niya lang yung mga beaches natin dito, partner. Tsaka partner, yung report nila talagang Davao City talaga, no? Pag tiningnan mo, talagang pilit nilang mamantsahan yung Davao kasi mga Duterte ang nandun. Di ba ho, ang sisihin natin itong gobyernong Marcos kung sakaling merong hindi magandang ginagawa yung mga yun, wala namang hindi magandang ginawa yung mga namaril, di ba? Sa Pilipinas. Partner, paano nakapasok dito kung talaga terorista yan? Correct, oo. Nasaan yung nasaan yung kasi 'di ba bilyon-bilyon ang intelligence pass natin about sa mga terorista. Kung yan ay terorista, ibig mo sabihin sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos napapasukan tayo ng mga terorista. Nasaan yung bilyones na intel funds, partner? Again ulitin ko Correct. yung mga sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos nakakadaan ng legal sa mga airport natin ang isang terorista. Anak ng partner BMR. Siguro, ano pa lang naman siguro ito, yung mga opinion at mga haka-haka pa lang natin. Kasi hindi pa naman dinideclare siguro na terorista. Bagamat ayon sa mga report na napanood na natin, sinabi na para bang isa itong act or galaw ng isang terorista. Kaya nga. Oo, kasi kung tutuusin nga naman, hindi naman simpleng away. Wala naman siyang away, kundi talagang parang ang nangyari dito, partner, naalala natin bago mag-umpisa yung gera ng Israel at saka ng Hamas. Oo. Ang ginawa ng Hamas 'di ba? Bigla na lang silang lumusob doon sa at ganyan din, partner, mayroon din silang festival na sineselebrate ang mga Israelita na bigla na lang din silang patraidor na sinalakay, no? At parang ganito rin ang ginawa nitong mag-ama na ito, no? Kaya talagang terroristic act ito. Ang problema lang mga kapartner, ito ngayon masakit talaga isipin pero aywan ko, napapaisip talaga tayo na para bang mayroon na namang gusto silang lutuin dito na narrative mga kapartner. Partner, singit natin kunti to, partner. Duterte pa rin ang pinag-uusapan. Itong Madriaga, partner, no? Oo. Kampo ni Madriaga, partner, may hiniling, no? Dito sa ombudsman. Sumulat po itong Palad, ang abogado kasi ni Madriaga, si Palad Laurun, and lawyer. Sumulat po sa ombudsman. May hiningi, partner. Anong hiningi? Ombudsman Remulla Priest to prove Madriaga allegation versus Vice President Inday Sara Duterte. Ramil Madriaga, who introduced himself as Vice President Sara Duterte's former bagman, has submitted his affidavit to the Office of the Ombudsman for evaluation and appropriate action. Madriaga accused the Vice President and members of her close circle of receiving funds allegedly linked to illegal drugs and Philippine offshore gaming operators through covert cash deliveries. Kumbaga, pinipilit na po ngayon ang kampo ni Madriaga na imbestigahan di umano ang akusasyon ng kanyang kliyente labang kay Vice President Inday Sara, ang ombudsman, partner dan. You are in the wrong road. Mhm. You are wrong sen. Yun lang masasabi ko, ha? Wrong send, partner. Wrong sen kayo. Alam nyo, paliwanag natin. Bakit? You are in the wrong road. Ah. You are wrong sen, kumbaga sa cellphone. Alam nyo po, ang tamang paraan ng pag-iimbestiga, hindi po sa ombudsman, sa Office of the Vice President. Aha. Tuloy mo, parang BMR. Saan? Ituloy mo, BMR.
Kasi nga, di ba, yung Vice President ay kasama siya sa mga impeachable. Ayan! Yan! Palakpakan natin si So, partner Bimar. Yun. Ayan, oh. Wala Alam mo, tayong mga usapan partner, dito, ha? Wala. Walang usapan. Partner, Utas pa malayo dyan. yan, ha? Malayo yan. Nasa ha? Iraq yan. Nasa Iraq po yan. Partner, pasok. Ang problema kasi nila rito, para bang, sabi nga ni VP Inday Sara, fishing expedition ang ginagawa nila eh. Mhm. Yung sa kanila ba, basta makadampot lang sila ng isang kung akusasyon, isang salita, basta makadampot lang sila, wala silang pake. Ang nangyayari dito sa itong mga kalaban ng mga Duterte, basta lang sila makapanera. Mhm. Nawala ba? Okay, go Wala ahead. yung Tuloy partner. ka. Tuloy lang. Oh. Sinasabi nila ganito ganon, kung basta lang sila makapanguhan ng kung ano-anong mga katarantaduhan nila, hindi nila tinitingnan yung delikadesa ba. Nawala na sila ng delikadesa na, teka sandali, bago natin ipalabas ito, alamin muna natin kung mayroon ba itong basihan, mayroon ba itong makakatotohanan na pupuntahan. This time mga kapartner, nakikita na ng lahat na ito ay hindi lang ito basta lang ginawa nila, kundi talagang sinadya nilang ganituhin para kahit papaano naman makapanglinis pa rin sila partner sa issue sa nangyayari ngayon, kasi nga talaga ang pinakamalaking issue at dapat pag-usapan itong sobra talagang pagnanakaw sa mga flood control or infrastructure project nitong partner. Tama ka dyan, partner, kasi nga ang Vice President ay impeachable officer po. Yan. So, bago po sila mag-imbestiga dyan sa ombudsman, kailangan po muna nila i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, partner Dan, mai-impeach kaya nila si Vice President Inday Sara? Ang tanong kung may impeach nila, para silang nananaginip ng gising. Mhm. Partner, alam nyo bakit? Alam naman natin itong ginagawa nito ay optics lang ito eh. Correct. Imagine ho ninyo, congratulations nga po pala doon sa kung sino nakakuha ng kontrata. Ang dami partner eh. Si Lumagno ba yun? Hindi, ang dami kontrata eh, partner ha. Magkano ba Xerox ngayon? Piso na lang kamo Piso. na. Oo. Hindi piso ha, mahal na pa. 2 piso na Dalawang piso yata. na eh. Kapag kakapal-kapal na ganyan, pag kinuwenta mo lahat yon partner, Laki nun. laki din ang kinita no, kahit daang libo, kumita nun eh, di ba? Ang kapal, ang dami. Sa ibabaw lang naman may sulat. Hindi, ito. Tama lahat po ang inyong mga analysis. Pero para sa akin, uulitin ko. Ginagawa na lang pong optics to. Kahit alam po nila na they are in a wrong road or in a wrong sense sila. Maliho ang pinagdalhan po nila. Bakit? Kailangan yung napakagandang imahe Mhm. at napakataas na rating para meron hong iba to na kahit papano may masabi sila na nag-file kami dito. Kahit alam nila na hindi po aaksyonan ng ombudsman yan at ibabalik pa rin yan sa Kongreso, mag-file na lang kayo ng impeachment. Ganun yun, para maimbestigahan natin. Tama ka Partner, dyan. ako idadagdag ko itong ginagawa nila ngayon ito, maintaining balance na lang nila para maging relevant pa rin sila sa ngayon. Ano, partner? Hindi ko Maintaining maintaining balance na lang nila. Buti ka, may maintaining balance. Kami, wala. Parang bangko lang Kasi alam niyo kung bakit mga kapartner. Kasi alam naman po nila na yung kanilang the best na talagang ginawa ay yun na yung 2025 impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mhm. Sa isang banat lang ng Supreme Court, ang pagbasura nito ay nabasura na rin ang kanilang mga pangarap. At ngayon, itong mga ito, babakasakalin lang sila. Kumbaga, sabi nga ng iba rito kumbaga, tera kasama pamato na rito, no? Mhm. Sinama na nila. Alam mo, partner, pag, di ba, tayo, nagdaan tayo ng pagkabata, naglalaro tayo. Pag sinama na natin ang pamato natin, ano ibig sabihin noon? Do or die na yun, di ba? Wala na yun, wala na Correct. Balikan. wala nang balikan. Win or Pag lose. natalo ka na doon, talagang hubot-hubad ka nang babalik o uwi sa inyo. Correct. Di ba? Oo. Ganyan yung mangyayari. So ngayon, nagbabakasakali na lang sila na makuha pa nila ito, mablock pa nila yung mga Pilipino, pero wala na kasi, tandaan nyo partner si Martin Romualdez noon, ay hawak niya lahat ang mga congressman. Oho. Tapos, maayos pa ang ano ni Marcos noon. Wala pang masyadong bumabati sa Kontrobersya. kanya. Oo. Oo, wala masyadong lumalabas.
doon nila yan na-execute na pinilit nila i-execute yung pang-apat na nga yan na impeachment di ba? Kaya nga yan na nabara ng Supreme Court Now, despite na ginamitan na nila ng lahat-lahat ng pinaka-the best na nilang magagawa, hindi pa rin nilang nakayang napatanggal si Vice President. Ngayon pa kaya? So, yan nga ang tawag dyan. That is only maintaining balance towards the 2028 election. Partner, ang problema, wala naman silang i-maintain. Hindi sa ating mga nanonood ngayon, sa live, hindi po ba kayo nagtataka, instead na sampahan po nila ng impeachment offense, dahil ito kasi, di ba, kaya nga sabi natin, di ba, optics na lang itong ginagawa nila. Optics, tama yung sabi nyo, maintaining balance, optics, propaganda, black propaganda, against Vice President Indizar. Alam naman nila na hindi uubra yan. Pero bakit, ilang araw na lang, partner? Di ba? Paso na. Paso na, mag-iisang taon na, bakit hindi lasampahan ng kaso ulit dyan sa Dahil alam natin na ang habol lang naman yan, propaganda. At nung titignan natin mga partner, mga bayan, kung sino yung nasa likod ng mga nandito, alam nyo po, isa pa rin po ako sa mga naging katuwang ng black propaganda. Inaamin ko naman. Partner, sabihin ko, i-deny ba ng akbayan yan? Oy, ako'y naging driver ninyo sa DepEd. Doon sumisigaw tayo ng Coco Levy Fund, itinago ko yung mga banner natin sa sakit. Ay, kasama ka pala doon. Oo, partner, sa Rawis, DepEd, di ba? Tapos, akbayan ang sisigaw nyo. Tapos, ang pinagsalita nyo, kaibigan ko, doon yung inintroduce yung karapatan. Diba? Nung dumating yung media, kamag-anak ko kasi partner yung isa doon, sabi niya, okay na, okay tayo. May media na ba? Pack up na. Di ba? Okay, magsisinungaling. Optics lang, no? Nag-optics lang kami doon. Nang dumating yung ABS-CBN Bicol, pinicturean kami, binidyoan kami, in-interview. Pagkatapos, umalis na kami. Pagkalis ng media, umalis na kami. Magkano bayad? 500. Sa kanila. Kasi iba yung bayad ko Driver ako Driver, arkila yung sakyan Yung sakyan namin nun Arkilado yung sakyan namin Di ba, lakas ng loob ko, tinago ko pa yung mga bandera, sinuksok ko, baka ma-checkpoint kami. Di pa sumusuko pa rin, no, mga kaliwang grupo. Hoy, sumuko na kayo! Alam nyo mga kapartner, pasalamat pa nga sila, naging naging generous pa ako pag sabi ko na mayroong maintaining balance na lang nila ito Kasi partner, alam nyo sa totoo lang, politically bankrupt po itong mga ito at morally bankrupt po sila. Wala po silang high moral na ipapakita sa tao kasi kitang-kita naman, pag moral ang pag-uusapan mga kapartner asaan ang moralidad mo? Dati, sigaw ka ng sigaw. Mga biktima kami ng Marcelo. Talagang pinahirapan kami ng diktadorya Marcos. Oo, dahil ang diktadorya Marcos napakakurap. Pinahirapan kami, marami kaming mga, di ba, kung ano-ano. Mayroon pang tinawag nilang diseparados ba yun, yung mga nawawala. Pero ngayon, nasaan na? Wala nang sumisigaw na gano'n, kaya ang tawag sa inyo talaga, morally bankrupt na kayo dahil ang prinsipyo ninyo, kinain na ninyo yung mga isinuka na ninyo noon. Ngayon, di ba? Politically bankrupt, gano'n din kasi nga, despite ang mga Duterte tinambakan nyo na lahat ng katakot-takot na mga drama ninyo at issue ninyo, pero nananatili pa rin mahal ng mga taong bayan at binuto pa rin ang Duterte. Dinaya nga lang ninyo. Dahil dyan, partner BMR, sumagot yung kaibigan mo. Ayan na. Si Auntie Claire. Sumagot. Ano naman ang sagot niya, partner? Ang bilis talaga sumagot ni Auntie Claire sa Birada Aguila, no? Kaya siguro nagugurgur tayo, partner. Nakikinig dito yan. Nanonood dyan. Ayon po sa, ito breaking news, News 5 po ito ang ating source. Kasi tinanong po kung ano ang posisyon ni PBBM sa Vice President Inday Sara impeachment. Ito po yung sagot ni Auntie Claire. Ano. Sa ngayon, hindi pa issue sa Pangulo ang impeachment labang kay VP Sara. Pero ang Pangulo, sinabi na noon pa, kung dapat managot, dapat panagutin. Wala dapat sinisino. Showbiz. Bakit malakpakan? Alam mo, bagamat konti lang oras natin mabilisan, quick lang ako, Alam mo, noon mukhang iba na naman niya sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil Iba na sinabi naman. niya, hindi ako sang-ayon dyan sa impeachment na yan. Ganyan. Ngayon, iba na naman yung kanyang sinasabi.
ito yung tao na, ito po yung presidente na hindi mo mahawakan ang kanyang sinasabi. Never mo siyang mapapanghawakan, never mong mapagmamalaki na kapag sinabi mong ang presidente namin ay Ferdinand Bongbong Marcos, ang unang papasok po sa kaisipan ng ating mga mamayan, sino? Si Pangulong Ferdinand Marcos, yung walang isang salita, yung hindi kayang panindigan ng kanyang sinasabi, yung kaya niyang ibigay sa ibang bansa, sa banyaga, ang kapwa niya Pilipino. Yan ang legacy makikita po natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, maraming salamat sa pakulay. Nakahabol din sa live si Ma'am Lovelyn si Bukawa. Palakpakan natin. Partner Bemar, anong masasabi mo sa sagot ng idol mo? Ay, nako. Hubes. Ay, reply na lang yung sinasabi mo, Auntie Claire. Wala ka pa dyan. Ganyan ang sinasabi noon ni Marcos Jr. Ayaw niya ng impeachment kasi wala namang magagawa yan. Hindi yan makakatulong sa atin. Yun ang sinabi niya na noon. Kaya nga nagrally ang INC. Dahil sumusuporta doon sa sinasabi ni Pangulong Marcos na wag tigilan yung mga impeachment na yan kasi walang magagawa eh. Pero nung nangyari, kamukat-mukat, yung anak niya mismo ang nanguna sa impeachment. Ano ibig sabihin? Ibig mo sabihin, mas may kapangyarihan pa yung anak mo kaysa sa'yo? Hindi mo kayang sabayhan na, oy, magtigil-tigil ka nga dyan. At hindi lang yung anak mo, yung pinsan buo mismo. Makapangyarihan pa ba sa'yo yung pinsan mo? Now, kung sasabihin mo hindi makapangyarihan, ibig sabihin, uto-uto ka pala. At kayang-kaya ka lang paikutin itong magpinsan. Baliktad kasi partner. Si Pangulong Bongbong na yung spokesperson. Si Auntie Claire na presidente. Dahil dyan, may breaking news partner, uli. Na naman! Breaking news, itinalaga si Attorney Annalisa Lugan bilang bagong Chief Presidential Legal Counsel. Kapalit ng yumaong opisyal na si Juan Ponce Enrile. Inanunsyo ito ni Palace Press Officer at PCOU si Claire Castro nitong Martes, kasama rin sa bagong appointees si dating Justice Undersecretary GC Hermogenes Andres na hinirang bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Partner. Masabi ko dyan, Ano? Good luck. nabasa mo agad sa isip ko good luck na lang sa inyo. Kasi ano nyo, partner, basta tandaan nyo yung salitang in-appoint po ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka sa susunod pag-usapan natin yan. Mga fake news kayo, wala kinalaman dyan si Pangulong Bongbong Marcos pag gumawa ng kalokohan ng mga yan. In-appoint po